Napulot ko ang isang bulag na dalaga sa kalye at ginawa kong asawa. Gusto niya akong kagatin sa tainga tuwing gabi. Palihim din niyang inilalagay ang kanyang kamay sa aking mukha at sinasabing gusto niyang hawakan para malaman ang aking itsura. Hanggang sa isang araw, nakakita siya at nalaman kong isa pala siyang dalagang anak ng mga Gutierrez, si Clarissa Gutierrez, at mayroon na palang kasintahan. Naintindihan kong hindi ako karapat-dapat sa kanya. Samantala, hindi pa niya nakikita ang aking mukha, iniwan ko ang isang sertipiko at bumili ng tiket ng eroplano para tumakas sa ibang bansa. Pagkatapos ng 5 taon, nabalitaan kong ikakasal na si Clarissa Gutierrez. Saka lang ako naglakas loob na bumalik, pero pagkalapag ng eroplano sa airport, pinaligiran agad ako ng mga bodyguard na nakaitim. Sa isang iglap, hinila ako ng manager papunta sa harap ng pintuan ng silid, pero nanigas ako at hindi ako naglakas loob pumasok. Dahil nakaupo sa loob si binibining Clarissa Gutierrez. Sa pamamagitan ng bahagyang bukas na pintuan, narinig kong pinupuri siya ng isang tao. Sinasabi na nagkaroon siya ng isang insidente noong nakaraang taon na nawala pa siya at nabulag. Siguro'y mahirap ang panahong iyon. Ngumiti ng mahina si Clarissa Gutierrez at sinabing, hindi naman mahirap, may nag-alaga sa akin ng mabuti. Mas komportable pa nga ako kaysa ngayon. Siguro kasintahan mo na iyon. Talagang pag-ibig nga sa gitna ng paghihirap, hindi natapos ng lalaki ang kanyang sasabihin nang putulin siya ni Clarissa Gutierrez. Ang kanyang boses ay malinaw at malamig, nasa kanya siya. Nagulat ako at dali-daling tumingala, pero sa pamamagitan ng siwang sa pintuan, nakita kong itinuro ni Clarissa Gutierrez ang lupaing ito at sinabi, nakalibing dito. Isinulat kong patay na ako 5 taon na ang nakalipas. Ang sertipiko ko ay pinirmahan mismo ni Clarissa Gutierrez. Ang manager sa tabi ko ay nakikinig din at bumulong, ang lalaking iyon ay malas talaga. Kung hindi siya namatay, baka matagumpay na siya ngayon. Tapos umiti ako ng mapakla, imposible. Hindi sumasang-ayon ang manager, siguradong may dahilan para payagan siya ng dalaga na alagaan siya ng mabuti. Siguradong mayroon siyang pambihirang kakayahan. Ang mga kasanayan niya sa pang-aakit ay talagang nangunguna. Yumuko ako at itinago ang pagkalito sa aking mga mata. Minsan, hindi ko rin alam kung sino sa aming dalawa ni Clarissa Gutierrez ang umakit sa isa't isa sa unang pagkakataon. Noong gabing iyon, nang mahulog siya sa akin, hindi ko sinasadyang nahawakan ang mga lugar na hindi dapat hawakan. Agad na pumula ang kanyang lieg at collarbone. Nang makita ko siyang namumula at naninigas, akala ko mamamatay na siya. Umiyak ako at dali-daling lalapitan siya para bigyan ng cardiopulmonary resuscitation. Ngunit niyakap niya ako at ginamit ang kanyang labi para pigilan ang aking labi. Nalulubog sa mga alaala, biglang bumangga sa akin ang waiter na may pushcart. Sumigaw ako nang wala sa sarili at ang pintuan ng pribadong silid ay nabuksan din sa upuang nasa tapat ng pintuan. Biglang tumingala si Clarissa Gutierrez at tumingin sa akin. Nagtama ang aming mga mata ni Clarissa Gutierrez. Sa sandaling iyon, parang nanigas ang dugo sa aking katawan. Hindi ko man lang magawa ang pagbaling. Pero ilang segundo lang iyon. Salamat sa 5 taon ng pagtuturo sa akin ng lipunan, natutuhan kong magpakita ng peking ngiti. Nakakatawa mang sabihin, kahit na magkasama kami ni Clarissa Gutierrez sa kama sa loob ng 2 taon, ang kanyang payat na mga daliri ay hinaplos ang aking mukha at katawan ng maraming beses, mas marami pa kaysa sa sarili kong mga kamay. Pero para sa kanya, isa lang akong maagang namatay na hindi pa niya nakikita ang mukha. Kahit na natulog kaming magkasama, paano niya ako makikilala na hindi pa niya nakikita ang mukha? Gaya ng inaasahan ko, hindi ako nakilala ni Clarissa Gutierrez. Nang magtama ang aming mga baso, maliwanag ang kanyang mga mata, ngunit malamig nang tumingin siya sa akin, na parang nagpamanhid sa aking mga ugat ng walang dahilan, tulad noong una ko siyang nakilala. Iyon ay isang gabing maulan at kulog. Magpakailanman kong nawala ang aking ina sa ospital. Sa daan pa uwi na may mga luha sa aking mga mata, nadapa ako sa isang maliit na eskinita. Si Clarissa Gutierrez, na basang-basa, ay nakasandal sa dingding, naghihingalo sa awa sa ilalim ng mahinang ilaw ng kalye. Ang kanyang mukha ay puno ng mga sugat, ngunit maganda pa rin ito at delikado na nakamamangha. Ang kanyang mga mata na kasing laki ng almond ay dumudugo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-iingat at lamig. Natakot ako at gustong tumakbo, pero naisip ko ang aking ina.
Ang aking ina ay nakahiga sa kama ng ospital sa sakit. Kung may makapagliligtas sa kanya. Sa huli, niyakap ko si Clarissa Gutierrez, pabalik sa aking murang inuupahang bahay at ginamit ang lahat ng aking ipon para iligtas siya. Noong panahong iyon, wala akong pinag-aralan at sobrang dukha, kaya hindi ko napansin kung gaano kamahal ang mga damit na suot niya. Akala ko wala rin siyang tirahan tulad ko. Inisip ko pa nga na ang kaluluwa ng aking ina sa langit ay naaawa sa akin na natatakot ako sa kalungkutan at ipinadala ako para makilala siya. Akala ko magkakaroon ulit ako ng kamag-anak, magkakaroon ulit ako ng taong aalagaan. Biglang bahagyang pinisil ng manager sa tabi ko ang likod ng aking kamay. Ano ang iniisip mo? May ngiti ka pa rin sa iyong mukha. Bumalik ako sa aking katinuan. Ang ngiti ko ay naging matigas. Nang makita ng manager ang aking reaksyon, bigla niyang sinabi, "Gusto mo ba si Clarissa Gutierrez, Francisco? Sinasabi ko sa iyo, sikat siya sa hindi paglapit sa mga lalaki." Ang mga taong sinusubukang lumapit sa kanya ay nagtatapos sa matinding kalagayan. Nabalitaan kong ang kanyang kasintahan ay kaibigan niya mula pagkabata, ang batang lalaki ng upper class ng Manila. Ang kanilang relasyon ay napakalalim. Huwag kang magpabighani sa kanya. Ang babaeng tulad niya ay hindi mo kaya. Isang maliit na pagkakamali at agad kang makakagalit. Makasalanan, pero nang magpasya akong iwan si Clarissa Gutierrez, sinabi ko sa kanya ng malupit, sa nakalipas na 2 taon, inalagaan kita dahil nag-iisa ako. Inalagaan kita para lang magsaya. Ngayon mayroon akong isang mayayamang babae na gustong sumuporta sa akin. Hindi na kita kailangan. Si Clarissa Gutierrez noong panahong iyon ay namumula ang mukha at umiiyak, "Francisco, huwag mo akong hayaang hulihin kita. Hindi kita hahayaan." Para sa isang dalagang pinalaki mula pagkabata, kahit na bulag, hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan. Para sa kanya, nakagalit na ako nang hindi na maaayos. Sa kabutihang palad, patay na ako. Dapat kong pasalamatan ang kanyang kasintahan para dito. Sa anumang kaso, pagkatapos naming uminom ngayong gabi, hindi na kami magkikita ulit ni Clarissa Gutierrez. Iniisip ko ito at nakatulala sa hardin ng bulaklak sa labas ng hotel. Nang tumingala ako, nakita ko ang isang payat na figura na nakatayo doon. Ang mapuputit payat na mga daliri ay kay Clarissa Gutierrez. Lumingon siya para tingnan ako habang iniisip ko kung paano ko siya haharapin. Bigla niya akong sinigawan, "Bantay." Nagulat ako, "Bantay?" Nakilala niya ako. Sa kabutihang palad, habang ako ay naguguluhan at muntik nang maipahayag ang aking pagkakakilanlan, isang maliit na aso ang biglang tumakbo mula sa likuran at palakaibigang kumamot sa aking binti. Ito ang asong askal na pinalaki ko dati. Dahil sa pagiging indecisive ko, hindi ko ito pinangalanan. Hindi ko inaasahan na ampunin ito ni Clarissa Gutierrez at papangalanan itong Bantay. Ano ang Bantay? Ito ang bantay ng isang nagpanggap na patay tulad ko. Hindi ko sinasadyang nagulat. Kung alam niyang hindi pa ako patay at niloko ko siya, hindi ko maisip ang mga kahihinatnan. Buhayin? Huwag kang magbiro. Tumayo si Clarissa Gutierrez at ngumiti, kumakaway sa maliit na aso, pero ang aso, na hindi ako nakikita sa loob ng mahabang panahon, ay tumatalo ng baliw sa tabi ng aking mga paa. Tila gustong-gusto ako ng aking aso. Tumigil ang mga mata ni Clarissa Gutierrez sa aking mukha, kalmado ngunit malalim. Nagpanggap akong kalmado at nagpasalamat pa sa asong yumayakap sa aking binti para itago ang halatang tensyon sa aking mukha, paumanhin, siguro may amoy akong karne. Kanina may tumalsik sa aking bit. Pero patay na siya 5 taon na ang nakakalipas. Hindi ba sinabi mo noon na binigyan mo siya ng pera para aliwin siya? Dinagdagan mo lang ng kaunti, tinanggap na niya ang pera at umalis ng malinis. Siguro hindi kanya masyadong mahal. Mas gusto niya ang pera. Sa katunayan, nagkamali si Ginoong Agustin. Noong panahong iyon, wala akong pag-iisip na malaman na mas mahalaga ang pera kaysa sa mga babae. Sa panahong iyon, tinanggap ko ang pera ng malinis dahil may ibang dahilan. Una, dahil hindi pa ako nakakita ng ganito. Binastos ako ni Ginoong Agustin hanggang sa wala na akong mataguan. Pangalawa, kalahating buwan bago dumating si Ginoong Agustin, nakita ko siyang nakipagkita kay Clarissa. Noong araw na iyon, mayroon ng dapat gawin ang may-ari ng tindahan kaya kinailangan niyang isara ang tindahan. Umuwi ako ng maaga,
pero nakita ko ang babaeng dating bulag na nakatayo sa bakuran na kumakain ng ice cream na nakayakap sa isang gwapong lalaki. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at nagpapakita ng kagandahan nang tumingin siya sa paligid, ngunit ang kanyang mga mata ay naging matalim. Walang bakas na siya ay bulag. Ang bulag ay ako. Sa panahong iyon, ako ay mahiyain at walang tiwala sa sarili na nakakatawa. Nang makita ko ang eksenang ito, ang aking puso ay sumikip sa sakit. Umupo ako at umiyak sa sulok ng kalye ng mahabang panahon. Pero umuwi ako sa bahay at nagpanggap pa rin na walang nangyari. Hindi ko man lang siya tinanong. Natatakot akong malaman ang katotohanan. Natatakot akong aalis si Clarissa. Ako na naman ang mag-isa. Pagkatapos noon, binigyan ako ni Ginoong Agustin ng pera at ipinakita ang mga larawang nagpapakita ng kanilang pagiging malapit ni Clarissa. Ganap na akong nagalit sa isang tapat na tao tulad ko. Nakipagtulungan ako sa planong magpanggap na patay ni Ginoong Agustin, kinuha ang pera, at pagkatapos ay nawala. Sa pag-iisip ko ngayon, ang tanging pagsisisi ko ay napakaliit ng kinita kong pera noong panahong iyon. Pagkatapos ng isang linggo ng pagkuha ng litrato, walang nangyari. Inisip ko na baka nakumbinsi na ni Ginoong Agustin si Clarissa at hindi na niya ako hahanapin para mag-imbestiga. Ngayong gabi, inaayos ko na ang aking mga gamit upang umalis sa Manila. Ang aking manager, si Ate Trina, ay nagbabrowse sa social media sa aking tabi. Uy, sabi ng kaibigan ko nawawala daw yung aso ng dalaga. Ilang araw na daw nilang hinahanap pero hindi nila makita. Yung askal na naiwan natin noon. Nang magpanggap akong patay at umalis, hindi ko ito naisama kaya iniwan ko ito sa tindahan ng inihaw na manok sa eskinita. Akala ko makakakain ito ng kaunting buto at mga piraso ng karne doon. Siguro bibili na lang ng bagong aso yung dalaga. Hindi na nila hahanapin yung luma. Dahil sa mga salita ni Ate Trina, mas lalo akong nag-alala. Mukhang hindi na hahanapin ang traidor na Clarissa na ito. Naglakad ako sa ulan at sumakay ng bus pa uwi sa dating inuupahan. Sa totoo lang, nakabukas ang pinto. Dali-dali kong tiniklop ang payong at tumakbo papasok. Bantay, alam kong nandito ka lang, blag bumukas ang ilaw. Walang bantay, pero sa harap ng lumang mesa, may nakaupong payat na figura na hindi angkop sa eksena. May hawak siyang sigarilyo sa kanyang kamay. Nang tumingala siya para tingnan ako, mas mapula pa ang kanyang mga mata kaysa sa dulo ng sigarilyo. Francisco, bumalik ka na. Ito si Clarissa. Nakita ko ang askal na nakakadena sa tabi ng kanyang paa. Alam kong nahulog ako sa bitag, pero gusto ko pa ring magpumiglas. Binibini, anong tawag mo sa akin? Tinitigan ako ni Clarissa ng mabuti nang hindi kumukurap. Noong araw na iyon, palakaibigan si Bantay sa iyo. Hindi pa siya kusang lumalapit sa ibang tao. Yung wedding invitation na binigay ko, pinunit mo at tinapon sa basurahan. Kung hindi mo talaga ako kilala, hindi mo gagawin yun. Nakatulong pa yung kasal sa pagpapalago ng relasyon mo. Hiniling ko sa mga tao na hanapin ka para mag-record ka. Nang marinig kitang kumanta, alam ko na ikaw na. Ang iyong mga mata nang tumingin ka sa mangga ay nag-aalangan, ngunit sinubukan mo pa rin kainin ito para ipakita sa akin. Sa 8 pagkain, hindi ka kumain ng kulantro. Ipinahayag mo ng lubusan ang iyong pagkakakilanlan. Dahil dito, hindi ko na kailangan pang magpanggap. Ako si Francisco. Kaya anong gusto mo? Lumapit sa akin si Clarissa na may suot na mataas na takong, puno ng galit. Akala ko magagalit siya at sasampalin ako ng ilang beses, pero nang tumayo si Clarissa sa harap ko, itinaas niya ang kanyang kamay at inilagay ito sa aking mukha. Hinaplos ng malalambot na mga daliri ang kanyang mukha ng napakalambot. Kaya kamukha ka talaga ng nasa isip ko. Sa nakalipas na mga taon, iginuhit ko ang iyong mukha sa aking isip ng libu-libong beses. Tinitingnan kitang mabuti. Ikaw ang pinakagwapong lalaking nakilala ko. Hindi ako umiwas. Kalmadong sinabi, masaya ka ba, binibini? Tumigil ang kamay ni Clarissa. Francisco. Mahina niyang tinawag ang aking pangalan. Ikaw ay isang dakilang binibini na bumalik na ngayon sa tuktok ng kapangyarihan. Ang kayamanan at kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay. Ngayon, nagsisimula ka ng alalahanin ang mahihirap na panahon na aalala ang laro ng pag-ibig sa isang maruming lugar noon. Kung gusto mo talagang maglaro, okay lang. Bayaran mo ako at makikipaglaro ako sa iyo.
Tumingin ako diretso sa kanya. Siguro dahil sa aking seryosong ekspresyon, nagalit si Clarissa. Tinitigan niya ako at nagangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Pera lang ang gusto mo. Dahil sa pera, kaya mong talikuran ang iyong pangalan at bahay, hindi ba?" Hindi lang yan. Noong kinuha ko ang 3 milyon noon, kailangan ko ring magpanggap na patay, kanselahin ang aking residency at tumakas. Sa pag-iisip ko ngayon, napakatanga ko noon. Ikaw ay dalagang anak ng pamilya Gutierrez. Iniligtas ko ang iyong buhay at hindi sobra kung humingi ako ng 30 milyon. Biglang niyakap ako ni Clarissa, tumingkayad para takpan ang aking bibig, at pinunit ng isang kamay ang likod ng kanyang magagarang damit para itali ang aking 2 kamay. Ang kanyang pulang labi ay unti-unting gumalaw pababa sa aking collarbone. Hindi ko maiwasan kaya hindi ko naiiwasan. Gusto mo bang gawin ito? CJ, anong ikinatatakot ko? Tutal na tulog na ako sa iyo nung bulag ka pa. Ngayon, ikaw ay isang dakilang binibini at ako ay natulog sa iyo. Hindi ba yun magiging maganda? Hindi gaanong nagalit si Clarissa sa akin. Itinulak ako ng kanyang 2 kamay sa aking dibdib na naglalayong idiin ako sa murang kama na iyon. Pagkatapos ay bigla niyang naisip ang isang bagay at pagkatapos ay hinila niya ako palabas. Dinala ako ni Clarissa sa isang villa. Hinila niya ako pababa ng kotse. Pagpasok namin sa villa, umupo siya at pinalitan ako ng mainit na mga tsinelas. Pagkatapos ay tumayo siya at inilagay ang kanyang mga braso sa aking liig, na pinilit akong yumuko at halikan siya ng marahas. Habang kinakagat niya ang aking liig, sinasadya ko siyang ininis. Bakit hindi sa murang upa? Dahil marumi na roon at hindi na angkop sa iyo. Napatigil ang pulang labi ni Clarissa. May sipon ka. Matagal nang hindi napapalitan ang kumot at kutson doon at puno ng alikabok. Natigilan ako sandali pero makalipas ang ilang segundo, bumalik na ako sa normal. Hindi na ako ang tanga noon na napapaiyak at naaantig sa kaunting init. Dahil kapag hindi na mahirap ang iyong kaluluwa, makikita mo na kaya mong ibigay sa sarili mo ang mga init na iyon. Sa pag-iisip ko nito, bumahing ako at hindi mapigilan ang dumaloy ang sipon, dumikit pa ito sa likod ng kamay ni Clarissa. Pero mukhang hindi siya nandidiri at agad na tumayo para kumuha ng tissue para punasan ako. Kumuha siya ng nasal spray sa refrigerator at pagkatapos ay nagtim. Nabigla ako. Si Binibining Clarissa Gutierrez taon-taon ding bumibisita sa libingan ng nanay ko. Francisco, hindi masama ang napangasawa mo. Maganda, parang anak mayaman pero hindi naman maarte. Nakatira rin siya sa tirahan mo. Noong nakaraang Pasko, nakita ko siya dito. Nagdala pa nga ako ng kamote para sa kanya. Pagkatapos, narinig ko na lang siyang umiiyak sa loob ng kwarto niya, tinatawag ang pangalan mo. Sabi niya miss na miss ka na niya at tinatanong kung kailan ka ba daw babalik. Noong nakaraang taon, sinabi ng kapitbahay na patay ka na. Nagalit pa nga siya at ibinato yung takong niyang sapatos sa bakod. Sabi niya hindi ka papatay. Sabi niya hihintayin ka niyang bumalik. Tanga talaga. Ang dami-dami ng pera. Pagkatapos kong basahin, dinala ko lahat ng sulat at bumalik sa Manila. Pagkarating ko sa kwarto niya sa ospital, umuulan at bumabagyo. Si Binibining Clarissa Gutierrez ay kumakain ng lugaw. Hindi niya inaasahan na pupuntahan ko siya. Nang makita niya akong dumating, dali-dali siyang bumangon at natapon yung lugaw sa kanya. Hindi niya pinansin at pumunta sa gawi ko. Tinitigan niya ako ng mabuti. Bumulong naman yung sekretary niya sa likod. Binibini, dahan-dahan lang po. Pumunta na siya dito, hindi na siya tatakbo. Tumingin ako sa kanyang braso na nakabitin. Agad kong sinabi, hindi pa gumagaling ang kamay mo. Huwag kang gumalaw. Tinulungan ko siyang umupo. Tinitigan niya ako. Makikita sa kanyang mga mata ang kaligayahan. May sasabihin sana yung sekretary niya pero sinipa siya ng mahina ni Binibining Clarissa Gutierrez. Agad na umalis yung sekretary niya. Ang lamig ng kamay mo. Mahinang sabi ni Binibining Clarissa Gutierrez. Ipapadala ko yung mainit na sabaw. Saan ka ba pumunta? 2 araw ka nang wala sa kwarto. Itinanong niya kung saan ako pumunta nang hindi diretsahan. Ganon pa rin si Binibining Clarissa Gutierrez. Mapang-api. Umiti lang ako.
Sinusundan mo naman ako kung saan-saan kaya bakit kailangan pang magtanong? Mumuso naman si Binibining Clarissa Gutierrez. Dumating na yung sabaw. Parang batang nagtatampo. Francisco, bumalik ako sa probinsya natin. Inilabas ko yung sulat. Sulat na nabasa ko lang ng kaunti. Gusto kong marinig galing sa iyo. Magtatanong ako at sasagutin mo ng malinaw. Sabi niya. Nakapagsalita lang naman siya dati ng password ng bangko na may 100 cards. Magtatanong lang po ako. Ano po ba ang password niyo sa card? Lahat po ng password niyo ay birthday ko. Sa sagot ni Binibining Clarissa Gutierrez, nalaman ko yung totoo. Nung iniligtas ko si Binibining Clarissa Gutierrez sa eskinita, nabangga ang sasakyan. Ginawa ito ng kapatid niyang bastardo. Bumili siya ng lason para patayin siya. 1 linggo bago dinala ko si Binibining Clarissa Gutierrez sa bahay, nakalimot siya. May mga oras na okay siya at may mga oras naman na hindi kaya nung tinanong ko yung nanay at pamilya niya, walang nasabi. Pagkatapos ng kalahating buwan, bumalik na ulit sa dati si Binibining Clarissa Gutierrez. Pero hindi niya sinabi kung sino siya dahil ayaw niya akong madamay. Nung panahong iyon, nag-aagawan yung Gutierrez family sa mana. Alam ko ang sabi-sabi na kapag namatay yung lolo nila, mapupunta yung mana sa nag-iisang anak niyang babae. Kaya yung mga bastardo ay hindi sang-ayon. Hiniwalay si Ginang Gutierrez. Tinago si Binibining Clarissa Gutierrez. Natatakot siyang gumanti yung mga kapatid niya, kaya hindi niya sinabi at naghintay siya ng pagkakataon. Sa 5 taong nanirahan ako sa bahay mo, gusto ko nang sabihin sa iyo ang totoo. Pero natatakot ako. Pareho tayong nag-aalala. Natatakot ako na kapag nalaman mo kung sino ako, hindi mo na ako gugustuhin. Sa 2 taon, natagpuan na ako ng taong pinagkakatiwalaan ko. Pero pinabantayan ko lang tayo. Kapag nalaman nila na nandito ako, wala na. Hindi ko napigilan at nagtanong sa kanya. Bakit mo kayakak si Ginoong Agustin? Sumimangot si Binibining Clarissa Gutierrez at naintindihan niya na nagkita kami noon. Sa araw na iyon, nagkita kami ng mga kapatid ko. Kaya nagpanggap kami na may relasyon. Kaya nagkita tayo sandali lang at pagkatapos ay bumalik na sa dati yung paningin ko. May kinalaman din yung pamilya ni Ginoong Agustin sa nanay ko. Gusto kong magtagumpay sa kanila. Naalala ko bigla. Hinahanap pa kaya ako? Ngayon, may nagpabantay na sa akin ng palihim. Kaya nag-aalala ako. Hindi niya ako nakita, pero sinabi pa rin niya. Nalaman ko na hindi pala siya natatakot noon na baka bigla akong sumulpot, kundi bigla siyang nakakita at nag-aalala siya. Kinakabahan pa siya noon. Kailangan niyang harapin ang kamera para iwasan ang gulo. Sinulat ko ang mga sulat na ito para sabihin ang totoo at umalis na rin ako agad para hindi na kayo makita pa. Sinabi ko kay Ginoong Agustin na iwan na ako. Gusto ko lang kayong protektahan. Ginawa lang kitang walang kwenta para hindi ka na idamay. Hindi ko naman akalain na lilinlangin ka pala niya at babaguhin yung picture. Hindi ko rin inaasahan na aalis ka. Nung araw na nagkita tayo, napagalitan ako. Ang tagal-tagal ko kayong iniisip. Baka pagod lang ako. Nagawa ko lahat ito dahil mahal kita. Alam ko naman yung ginawa ko, hindi ko dapat ginawa. Mahina kong sinabi. Mahal kita. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi ko sinagot yung tanong niya. Pagkatapos malaman yung totoo, nalaman ko na may mali sa aming dalawa. Mali ako dahil hindi ako nagtanong at natakot ako. Mali rin siya dahil napakataas ng tingin niya sa sarili niya. Mahal ko siya dahil hindi ko siya makita. Mahal niya ako dahil kinawawa ako. Kinwento ko yung nangyari noon sa gihi at naghihintay na lang ako ng pagkakataon. Hindi nagtanong si Binibining Clarissa Gutierrez. Nagpadala lang siya ng mensahe. Kapag sinaktan ka niya, sabihin mo sa akin at tuturuan ko siya ng leksyon. Umukay naman ako sa kanya. Ganun naman talaga siya. Panindigan ko yun. Sa palagay mo gagawa na naman siya ng ingay sa kasal na nagawa niya noon at sisirain yung pangalan ni Ginoong Agustin. Hindi ba ginalingan mo? Inalala ko noon at humingi ng tawad sa kanya. Sinabi niya, aalis na siya. Kapag nakarating ka sa loob ng 3 buwan, babalik ka sa dati. Magiging maayos ka. Sa ngayon, may trabaho. Natawa lang ako. Yung mukha ko noon. Sana masaya ako.
Nung gumaling na si Binibining Clarissa Gutierrez, sinabi ko sa kanya na mahal ko na siya. Hindi ako nagsinungaling. Naalala ko siya dahil malayo siya sa akin. Nasa iyo na. May pupuntahan akong kontrata. Ako'y naghihintay. Ngayon, nakakapunta na ako agad sa iyo. Babalik ako agad. Si Ate Trina ang nagpalala sa akin. Pagdating namin sa bahay, nakita ko si Ginoong Agustin. Tinitigan niya ako. Salamat. Hindi ko inasahan na magbabalik loob pa siya. Ako mismo ang nagsasabi. Naniniwala ako sa iyo. Pero ang dami pa ring ginawa ni Binibining Clarissa Gutierrez. Gagawa ng paraan para siraan ka. Totoo naman lahat ng sinabi nila pero pinili ko siya dahil mahal ko siya. Hindi ko sasaktan si Binibining Clarissa Gutierrez. Aalis na ako. Malapit na yung kasal niyo. Sa wakas, may nakasama ka na. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Parang bumalik lang sa dati. Parang naging masaya ako lalo na kay Binibining Clarissa Gutierrez. Magaling siyang mag-alaga. Sa huling pagkakataon, bago ako bumalik, nakita ko silang nag-uusap. Nakita ka ba ni Francisco noon? Nagulat ako pero hindi ko ipinakita. Magpapakasal na kami sa susunod na buwan. Alam ko na sa akin. Pagkabigay sa akin noon, bumalik na ulit ako. Sinusundan ko siya. Hindi naman siya tatakbo. Nakalimutan na niya siya. Sinabi ko, ngayon na lang. Wala akong ibang sinabi. Nung nag-usap kami noon, naalala ko yung nangyari sa nanay niya. Sa huling pagkakataon bago ako lumabas, tinanong niya ako. Kung may sasakyan dito, mahal na mahal kita. Huwag ka nang pumunta. Sa wakas, nakatulong ako. Alam ko na may gusto siya at makakahanap rin ako ng pagkakataon para sa kanya. Nagpadala ako sa kanya ng mensahe. Malapit na. Hindi na ako pupunta doon. Mahal na mahal kita. Pagkatapos may tumawag sa akin. Ang pangalan ay binibigkas na. Wala na ang lahat. Sinabi niya sa akin, nagpapakasal na kami. Sigurado ako. Kaya wala nang mangyayari sa aming dalawa. Nagawa ko ang gusto ko at malapit na sa akin. Tinawag niya ako. Ginawa na niya lahat ng pwede niyang gawin sa akin. Aalis na raw ang dalawa. Hindi siya maganda. Nagtrabaho ako lalo na sa mga oras na iyon. Tumawa ako. Ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Nagpadala rin siya ng mensahe sa akin. Marami pa ring mali pero mahal ko siya. Ang dami pang kailangan na gawin at hindi na siya pwedeng bumalik sa dati. Noong gabi na yon, nakita ko siya sa isang lugar sa hotel. May paparating na sasakyan. Hindi ko na siya naabutan. Alam niya. Tinawag niya ako. Bumalik ako sa nakaraan. Nakasalubong ko sila ni Binibining Clarissa Gutierrez. Naglakad na sila palayo at pagkatapos ay nahulog na ako sa kama. Sinabi ko sa kanya, swerte ako sa'yo. Alam ko at binigyan niya rin ako ng pagkakataon. Ang dami kong kailangang gawin. Ang tagal-tagal ko na sa kanya. Nasaan na siya? Sa mga taong nagsisikap, kailangan na rin nilang umalis. Iiwan kita. May nakita siya sa akin na maganda pero lahat ay bumalik sa dati. Ano bang nangyari? Nag-usap na kami noon at malapit na kaming magpakasal. Hindi ako nagsinungaling sa kanya. Binigyan ko siya ng malaking bagay at naghintay na ako sa kanya. Sana hindi siya nagkamali. Ako naman ay sumaya at umalis na sa hotel. Nakakita ng isa sa pamilya. Sa paglipas ng panahon, natuklasan ko na may mali ako. Nakagawa ako ng mali noon pero hindi ko pa sinabi sa kanya at napakarami pang kailangan na gawin. Sa wakas, nagawa ko na ang gusto ko. Sana nakalimutan na niya ako. Hiling ko na masaya siya. Sana bumalik na siya sa kanya. Sana kami ay makalimot sa isa't isa. Nagtagal na ako sa kanya sa loob ng mahabang panahon at may gusto siya na gawin. Kailangan niya akong malimutan. Ako ay mali. Ngayon ay natapos na at nagpapasalamat ako sa kanya. Ako si Binibining Clarissa Gutierrez. Sinabi niya sa akin na sinaktan ako ng aming dalawa pero nung nangyari na, nasaktan ako pero mas sumaya ako sa sarili ko at nagpasalamat sa kanila. Pinasalamatan ko si Francisco. Nagpagaling ako sa loob ng ospital at bumalik sa dati.
Sinabi ko sa kanya na mahal ko na siya. Pinagtawanan niya ako at sinabing nagbibiro lang ako. Pinagsisihan namin ang mga nangyari. Sinabi ko sa kanya na siya lang pero sinabi niya na sinabi na niya sa kanyang pamilya at malapit na raw kaming magpakasal. Hindi niya sinabi. Ako ang nangloko. Nang hindi na makapagtiis, sinabi ko sa kanya na mahal ko siya pero sinabi niya lang sa akin na nakita niya na ako at sasabihin ko na sa lahat ng tao. Hindi na ako nakatanggi. May nangyari at nalaman ko na dapat may mangyari. Sinabi niya na dapat may malaman ako at hindi ko na sana sinabi sa kanya. Siya lang ang nakakaalam sa akin kaya humingi ako ng tawad at malungkot ako. Nagsinungaling na ako at sinabi kong ako lang pero dapat sinabi ko na ang lahat. Ang pangalan ni Francisco. Sinusundan ko yung nanay ko pero sinira ni Francisco ang lahat. Nagalit lang ako. Hindi ko alam sa kanya ang dapat kong gawin. Pagkatapos nagpakasal ako sa susunod na taon. Naniwala ako at sinundan ko si Francisco. Mahal niya ako. Alam ko na kaya namin ito. Humingi ako ng tawad pero hindi ako nagtagumpay kay Francisco. Alam ko na sasaya rin ako. At kami ay napahiwalay. Ikinasal si Binibining Clarissa Gutierrez sa anak na dalaga at sinabi niya na mahal niya ito. Lumaki ako at may anak. Iniligtas ako ng anak at nakasama ko si Francisco. Nangyari nga. Umuulan noon. Ang nanay ni Francisco. Ngayon, gusto ko nang makita si Francisco. Naniniwala ako na sinasabi lang ito. Nang makita ko ang sasabihin nito, naantig ako at nalungkot. Hindi ako nagsinungaling. Kaya ko yung ginawa ko. Nagpagaling naman ako at nagkita na ulit kami. Naawa ako dahil sa ginawa ni Francisco. Naglalaro lang kami noong hindi pa ako patay. Ngayon, pwede na akong magpunta sa kanya. Sana nangyari yung gusto ko. Hindi na ako pupunta sa kanya. Hindi pwede. Sasama ako sa iyo. Nalaman ko na gusto ko nga pala maglaba. Kailangan ko pang magtayo ng bahay para makatulog sa kanya. Sana maging madali ang lahat at sana mahalin niya ako ng sobra. Pero baka naman nagkamali ako. Kailangan niya ang sasabihin ko. Sinabi niya na magpapakasal kami sa susunod na buwan. Hindi na ako pupunta doon. Mahal niya ako. Alam kong mahal ko si Francisco. Ipakikita ko ang buong sarili ko sa pagmamahal ko sa kanya at sana ay maging okay ako. Sana masaya siya at sana nakalimutan na ako. Pero tumira ako sa ibang bansa pagkatapos nung araw na yun. Hindi pala iyon totoo. Bumalik na siya sa dati na ako. Nga pala, niloko ko kayo tungkol dun. Sana nakalimutan niyo na rin. Yinakap niya ako. Gusto kong makalimot. Wala naman na akong ibang gusto. Pero mas maganda ako kapag ako eh. Kaya hindi ko na itatago ang totoo. Sinabi na kitang lahat kay Maria. Dapat magaling na ako ngayon para magpakasal. Pero ano na kaya ang nangyari sa buhay niya sa susunod na buwan? Nasisiguro ko na malalaman ko. Nang matapos siyang sabihin ang mga iyon. Nangiti ako sa kanya at nagpasalamat. Sinabi niya na gagawin niya ito dahil mahal niya ako. Nang matapos siyang sabihin ang mga iyon, nagsimula na ulit akong magmahal. Pero ano na kaya ang buhay niya sa susunod na buwan? Hindi. Ito talaga ang sagot ko. Ngayon alam ko na talaga ang nararamdaman mo. Kaya haharapin ko na ngayon ang lahat ng problema. Kaya magpakasal na tayo ngayon. Ngumiti si Maria at nagsimula na ulit akong magmahal sa kanya. Pagkatapos ay nalaman ko na may nagbigay sa akin ng sakit na sipon. Ano naman kaya ang sinasabi ng lalaki dun na may nanay? Gusto kong makita si Binibining Clarissa. Sabi ko. Hindi ako nagsinungaling. Kaya masaya ako. Gagamitin ko ng lubos ang pagkakataong ito. Nagawa mo ang paraan kaya magpagaling na tayo ngayon at makalabas. Nagawa ko na lahat para sa'yo. Masaya na ako kahit hindi ako naging ikaw na dapat ako. Naging maingat na siya. Tinanong ako bago niya isinara ang pinto. At doon na nga nakita ko ng huli si Francisco. Ako ay nagpapasalamat. Siya ang nagpakita sa akin na ikaw ay nagmula kung saan ako nagmula. Mayroong na akong nakita na ikaw sa wakas. Wala na akong ibang mahihiling. Hindi rin naman ako magiging ako kung hindi kita nakilala. Sinabi mo sa aking nanay na gusto mo akong alagaan pero walang pakialam ang nanay ko.
Binuang niya ako. Nakita niya akong nag-iisa at wala siyang ginawa pero sa wakas. Pero huwag na. Wala na akong pakialam. Hindi pa naman kami magpapakasal. Nagbabago-bago ako. Ginagamot nga pala ako ngayon. Hindi siya nagkakamali. Hindi kita malilimutan. Kaya nangyari ang mga iyon dahil sa lahat ng oras na pinuntahan niya ang ganoong lugar. Sinabi na sa akin ang lahat ng sasabihin ni Binibining Clarissa at hindi na ako makakapagsinungaling tungkol sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero hindi na ako makakapasok sa loob kung gagamitin pa ang paraan ni Binibining Clarissa. Tinignan ko ulit at nalungkot ako ulit. Nakikita mo bang hindi ikaw ang nangyayari na may mangyayari sa sarili mo? Sasamahan na kita habang buhay. Pero may nangyari noon nung una. Kailangan magpakasal ako ng maganda, hindi ba? Hindi pa kami nagkikita sa ganung paraan eh. Gagawa pa rin ako dahil nandyan pa ang anak ko. Kaya nung sinabi mong gagamitin namin ang puso ko. Sa wakas hindi ka na ako masasaktan. Gusto ko ng maraming yakap. Kaya may mga bagay na hindi malinaw sa amin ang pangkaraniwang tao. Pero lahat ng mga problema ngayon, dapat kayong hayaan na hindi marinig ang lahat. Siya kaya ay masaya pa ngayon. Hindi ko naman masabi na nagbigay siya sa aming lahat na nagkaroon ako ng kapanganakan dito sa mundong ito. Ako rin ay nagsisisi dahil hindi pa ako nagagawa ng kahit ano para sa kanya. Kung nagagawa ko na lang, mas mabuti sana ang lahat. Sana sa panahong iyon, pwede na kayong maging masaya ng ganito. Bakit hindi mo siya magawang tawagan? Mahal ko kayo. Binigyan mo ako ng lahat ng bagay. Sana maging masaya na ako kahit na hindi pa rin natin nagawa ang lahat ng sinasabi-sabi ng mga tao sa atin. Wala na akong masabi. Sinabi ko ng lahat. Salamat talaga. Magkita na ulit kayo. Mahal ko ang dalaga na malapit sa akin. Sana magtagumpay kayo sa aming pagsasama. Mayroon na akong dalaga na aalagaan. Mas mamahalin ko si Francisco dahil sa iyo at kung magtagumpay ka at mag-asawa, mas magiging masaya ako. Dahil kami naman ay magkakakilala na. Itutuloy mo dahil hindi nagbago ang pagtingin ko sa iyo, hindi ba? Hindi kami magkakilala. Sana nangyari noon. Si Francisco. Siya ang anak ni Ginang Gutierrez. Gusto kong kayong magsaya sa lahat ng oras. Wala na akong makukuha sa iyo. Ginawa mo na sa akin lahat na kinakailangan kong gawin dahil ikaw lamang si Ana. Na hindi ko nakakayanin na magkahiwalay pa kayo ngayon. Sana nakasama kita sa kahulilip-hilihang sandal. Ang nangyari sa aking panaginip noon ay ikaw lamang. Sasabihin ko sa lahat ng mga iyan sa lahat ng kaarawan at ngiti na nararamdaman ko. Pagkatapos magpakasal namin nagkaroon kami ng anak na babae. 5 taon na siya nung umuwi siya sa probinsya namin. Nagulat na naman ako. Narinig ko siyang sumisigaw sa burol. Nakalimutan niya ako sa sobrang sakit, hindi man lang ako pinalitan. Nay, narito na si Ana. Kasama ko ang aking dalaga. Sasabihin kong mahal ka na niya. Sana magpagaling siya. Nasaan na kaya si Francisco? Sa wakas ay nararamdaman ko na kayo. Wala na akong ibang mahihiling. Niyayakap ko si Binibining Clarissa at nakikita kong may kakaunti siyang nasasabi kaya inalis ko ang nararamdaman niyang sakit. Sa ilalim ng mga bundok na iyon, dahan-dahan niyang isisigaw ang mensahe na hindi na ako makikita kay Ana. Napakagaling mo palang kumanta. Gusto ko talagang marinig kayong ulit. Mahal na mahal kita. Hinahaplos-haplos ko ang labi niyang mas magaling pa kaysa sa kahit kanino at bumubulong. Siya lang. Naghintay pa ng napakahabang panahon, pero nauna pa rin akong nagmamahal at hindi ko siya kakalimutan. Magpakailanman na kitang mamahalin. Ang mga oras na iyon at mamahalin ko pa rin kayo. Mamahalin pa rin kita kayo ang mamahalin ko kailanman. Nasisiguro ko na mamahalin ko na siya habang buhay. Ako si Binibining Clarissa Gutierrez na hindi kakalimutan na may pag-ibig na si Francisco hanggang mamahinga ako sa mundo.